Para po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesucristo. Ito itong ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ay kay Lucas. Ito ay tungkol sa aral mula sa puno ng higos. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinhaga, tingnan niyo ang punong higos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadaon na ang mga ito, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ng mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang saling lahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tayo ngayon ay pinag-aaral tungkol sa puno ng higos at iba pang mga puno na nanunuyo. Kung paano ang mga dahon ng mga puno ng higos at iba pang mga puno ay mga nalalagas, mga nalalantana at bumabagsak. Dahil hindi pa nila kapanahunan ang panahon ng iyon. Pinapakita kung paano ang aral sa puno ng higos. Pag ito ay nagkakadahon na at sumasariwa na ang dahon, sinasabi na malapit na ang kaharian ng Diyos. Pag-aralan natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa salita niyang to, na tungkol sa puno ng higos, kung paano ang aral ito may bibigay sa atin. Kapag namumunga na o nananariwa na ang mga dahon na ito, ay ito'y nananagana ang dahon. Ganon din naman ang salita ng Diyos. Kapag kumakalat na salita ng panahon na iyon, salita ng Diyos sa panahon na yan, ay nananariwa na at nanagana na ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. 2,000 taon na nananagana ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang salita ay nagmula pa sa ating Panginoong Diyos na iniatang ng Panginoong Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Pero marami ang mga masasama pa rin na lumalaganap dahil nagkakaroon ng mga maling turo o maling aral tungkol sa puno ng higos na sinasabi na langit at lupa ay lilipas. Sa langit at lupa na kung lilipas, sinasabi ng mga ibang tagapagturo ay ang daigdig daw ay mawawala. Ang langit ay mawawala at ang lupa ay mawawala dahil sa dilubyong mangyayari o paggunaw ng mundo. Yan nga ako nagtataka sa mga maling turo na yan, na hindi nila naintindihan kung anong lahi kung ano ang magugunaw, o ang mundo ba o ang kanilang lahi, ang kanilang salit-saling lahi. Kaya diyan ang napakasakit na dapat natin malaman. Sinabi, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang sa kanyang salita ay hindi mawawala. Yan ang napakatandaan natin. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Na ibig sabihin, hindi kailanman mawala ang salita ng Diyos. Ang langit man at ang lupa ay mawala man, lumipas man yan. Pero lilipas nga ba talaga? O ang salit-saling lahi lamang ang lilipas? Halimbawa, panahon na ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanilang lahi, di ba't lumipas na? Ang kanilang kaarawan ay lumipas na. So, balit
ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na iniwan dito sa sanlibutan kahit kailanman ay hindi lumilipas. So sa makatuwid, ang daigdig na ating dinagalawan ay hindi lilipas, hindi magugunag, kundi ang salit-saling lahit lamang. Kaya ng panahon nila, malupit ang kanilang papanahunan. Lalo dahil kasi sila ay nasasakupan ng mga Romano. Pag hindi ka sumunod sa panahon ng mga Romano, ikaw nga ay kakatayin, papatayin, pagbubugbugin, o ano pa man ang mangyayari na parusang iyong matatanggap. Na kinakailangan sa panahon ng mga Romanong iyon ay sumunod ka sa kung nandun ka sa panahon na iyon, sa kanilang lahi. Kaya yan ay pinaglalaban ng ating Panginoong Jesucristo, ang tungkol sa puno ng igos kung paano malalaganap ang kanyang salita. Mga masasama lumalaganap pa hanggang ngayon. Dahil sa panahon ngayon, ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mabuti at ang masama ang naglalaban-laban. Kaya ikaw kung nasa panig ka ng kabutihan, ikaw nga ay mananatili sa ating salita ng Panginoong Jesucristo. Ngunit kung ikaw ay sa panig ng kasamaan, papatayin mo nga ang mga mabubuting balitang ito. Pero tayo dapat, tinuturuan tayo dito sa puno ng igos, kung saan baga tayo dapat pumanig, sa mabuti o sa masama. Kinakailangan malakas ang ating pananampalataya tungo sa ating Panginoon Diyos, at siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman sa iba ang salita ng Diyos at gawin natin viral sa social media. God bless po.